applicable din ito sa mga gustong magpagawa ng residential na mabilisan lang at medyo maliit lang. Yan, gumamit tayo ng mga metal square tube na 4x4 and 2x6 as our second floor beam. Then nilagyan natin ng mga rectangular tube na 2x3 na medyo masinsin para later on lalagyan natin siya ng plywood plus makapal na Tyson board 3/4 for our second floor. So dito naman sa ating bubong, naka-ready na rin siya and ready for roofing na. We're just putting some reinforcement para sa ating CPAR lead. So second week pa lang ito and we still have 1 day para i-accomplish pa yung mga bases ng walls. Then by next week, bali third week ng ating paggawa, so cocoveran natin siya ng long span lang, yun yung pinakamabilis. Naka long span dito sa outer, then we will put Tyson board dito sa loob niya. Pero before ng Tyson board, lalagyan natin siya ng styrofoam in between ng mga frame na ito para yung init hindi tatagos. Kasi kung halimbawang naglagay ka ng long span during the summer, medyo mainit siya. Kaya dito naman ginawa natin mabilis ang ating construction, pero naka-insulation pa rin yung ating wall para pag summer naman hindi masyadong mainit sa loob at hindi masyadong mahirapan yung air condition na palamigin yung area niya. And at the same time, pagka umuulan, tatamaan ng ulan yung ating wall, hindi masyadong maingay din. So that's the purpose ng ating styrofoam sa loob. Pinaka-insulation, soundproofing din sa the same time. Yung concrete base sa baba. Then, pinatong lang natin yung ating metal frame. And after that, mga metal frame din sa taas. So, medyo matingkong lang ito. So, possible pa lang magpagawa ng isang maliit na bahay in less than a month. So, after nito, mag-walling na, then electrical, mag-ulit na lang siya. So, you can use this construction methodology para sa mga nagpapagawa ng mga bahay na mabilisan lang pero okay pa rin naman. Saka yung budget, swak pa rin siya.